Ang katapusan ni Trinibarta. Noong si Krishna ay nasa kanyang kabataan pa lamang, siya ay nagpapakita ng mga kamanghamanghang kapangyarihan. Si Haring Kamsa, ang tiyo ni Krishna, na hari ng Mathura, ay patuloy na nagpapadala ng mga demonyo upang patayin siya. Isa sa mga demonyong ito ay si Trinabarta. Si Trinabarta ay isang demonyong may kakayahang magbago ng anyo. Siya ay pinadala ni Kamsa upang wakasan ang buhay ni Krishna. Si Trinabarta ay may kapangyarihan na lumikha ng malalakas na bagyo at maaari ring mag-anyong isang malaking ipo-ipo. Gamit ang kanyang kapangyarihan, bumaba siya sa Gokula at lumikha ng isang malakas na unos. Noong mga sandaling iyon, si Yasoda, ang ina ni Krishna, ay abala sa kanyang pagpapakain sa anak na si Krishna. Binuhat niya si Krishna, ngunit sa bigat ng kanyang katawan, naramdaman niyang tila siya ay nabibigatan. At dahil dito, pinasiya niyang ihiga si Krishna. Sa sandaling siya ay umupo, si Trinabarta ay dumating sa anyo ng isang ipo-ipo at sinunggaban si Krishna mula sa lupa. Dinala siya ni Trinabarta sa kalangitan sa napaka-taas at napakabilis, at sa kanyang pag-ikot ay tinakpan niya ng kadiliman ang buong Gokula na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga tao. Habang si Trinabarta ay naglalakbay patungo sa taas, kasama si Krishna, naramdaman ng demonyo ang bigat ng bata na tila ay nagiging mas mabigat pa kaysa sa kanya. Dahil dito, unti-unting nawala ng kontrol si Trinabarta at napansin niyang hindi siya binibitawan ni Krishna. Si Krishna ay ang Supreme Lord. Hindi siya kayang patayin ng isang demonyo. Sa katunayan, siya ay masayang nakaupo lamang sa bisig ni Trinabarta habang ang demonyo ay nahihirapan. Unti-unti si Trinabarta ay napagod at nahirapang makahinga dahil sa bigat ni Krishna. Sa wakas, si Krishna ay nagpasya na wakasan ang demonyo. Hawak-hawak niya ang leeg ni Trinabarta ng sobrang higpit na si Trinabarta ay hindi na makahinga at sa huli siya ay bumagsak mula sa kalangitan patungo sa lupa nang may napakalakas na impact na nagresulta ng kanyang agarang pagkamatay. Nang bumagsak si Trinabarta, natagpuan ng mga mamamayan ng Gokula ang katawan ng demonyo na durug-durug. Ngunit si Krishna ay nakaupo pa rin sa kanyang katawan na wala kahit na anumang sugat o takot. Si Yasoda at Nanda Maharaj, pati na ang ibang mamamayan, ay labis na nagulat at natuwa dahil ligtas si Krishna mula sa tiyak na kapahamakan. Dali-dali ay kinuha nila si Krishna at sa kanilang puso ay lalong lumalim ang pagmamahal nila kay Krishna at paghanga sa kanilang minamahal na anak. Ang kwentong ito ay halimbawa ng kapangyarihan ni Krishna. Kahit siya ay bata pa,
ay kaya niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga deboto sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ang kwento ay nagbibigay ng aral na walang makakatalo sa kapangyarihan ng Diyos at anumang pagsubok na darating sa atin. Ang Diyos ay laging naroroon upang tayo'y iligtas. Haribo.